Bagong balita, pinirmahan ni Seknik ang kontrata para manatili sa Football Club Barcelona hanggang 2027. Isang balita na sa aking pananaw ay perpekto dahil naniniwala ako na kailangan ng Barca ng isang goalkeeper na maaasahan tulad ni Seknik. Isang backup na goalkeeper dahil tandaan ninyo na sa huli, ang Barca, alam nyo, maaaring gumamit ng dalawang goalkeeper sa loob ng season, isa sa Liga, isa sa Copa, isa sa Champions. Hindi ko alam kung paano niya ito gagawin sa huli pero naniniwala ako na palagi mahalaga para sa akin na may siguradong starting goalkeeper tulad ni Joan Garcia at backup na tulad ni Cesnik. Dito na nagsimula ang problema. Malinaw na hindi sang-ayon si Marc-Andre Ter Stegen, goalkeeper at kapitan ng Barca. Hindi pa siya pumapayag, ibig sabihin ayaw niya ng goalkeeper na kakumpetensya niya. Noon, sinabi ni Claudio Bravo na kung may kakumpetensyang goalkeeper siya, aalis siya sa Barca. Nagsimula itong magbago, siyempre pagkatapos din ng injury ng Aleman. Sa tingin ko nagbago na ang lahat kasi parang hindi na pareho ang antas niya. Totoo na galing siya sa injury sa mga huling laro ng liga na bumabalik siya. Pagkatapos niyang makarecover. Pero totoo. Nakikita namin na parang kulang sa tapang, wala masyadong kumpiyansa. Sabihin na lang natin na ganon. Para kay Ter Stegen sa mga huling laro niya sa Football Club Barcelona, pag-uusapan natin sa video na ito kung dapat bang manatili o umalis si Ter Stegen bilang kapitan ng Barca. Sino ang dapat first 11 ng Football Club Barcelona next year? Sa tingin ba ni Flick kayang tapatan ni Ter Stegen si Joan Garcia? Totoo ba na ayaw ni Ter Stegen ng kahit anong uri ng kompetisyon? Pag-uusapan natin yan dito sa Barca Hoy. Kaya pindutin mo na ang like button at mag-subscribe ka. Ito ay isang video na talagang napapanahon. Kakalabas lang ng balitang nag-renew na si Cesnik hanggang 2027 gaya ng sabi ko. Aba, ang laki ng gulo mga tao. Maligayang pagdating sa video, matagal na namin itong pinag-uusapan sa channel. Talagang kailangang dumating ang oras na ito. Medyo komplikado ang pag-renew kay Cesnik. Bakit nga ba? Kasi sa huli, syempre kumuha sila ng bagong goalkeeper na si Joan Garcia at ngayon kailangan mong pag-isipan kung ano ang gagawin mo sa goalkeeper na naging starter nitong mga nakaraang taon. Sa tingin ko malinaw naman Barca. Mabilis tayong kumilos. Simula pa lang ng transfer market, gawin natin ang nararapat. Isang goalkeeper mula sa Youth Academy, sa tingin ko ay mananatili. Hindi ko alam kung si Jacobisvili nga ba yon. Hindi ko alam kung sino, pero ganun talaga ang sitwasyon. Ngayon, nag-renew si Szczesnik at mukhang si Ter Stegen ay parang palabas na talaga. Pero mag-usap tayo dahil gusto kong marinig ang opinion ninyo. Nakita nyo na ba ang thumbnail? Malinaw sa akin na nag-renew na si Szczesnik, kaya si Ter Stegen na ang dapat umalis na goalkeeper. Joan Garcia, tingin ko walang duda, pero baka kayo meron. Sa tingin ko, walang duda na si Joan Garcia ang dapat maging goalkeeper ng Football Club Barcelona. Nakita na natin yan, kaya sa palagay ko, hindi lang ito dahil sa nakita natin nung nakaraang taon kasama ang Espanyol. Isang goalkeeper na nagligtas sa Espanyol mula sa relegation, goalkeeper na gumawa ng mga magagandang save. Sa tingin ko, siya ang naging pinakamahusay na goalkeeper sa liga. Sa totoo lang, isa sa mga pinakamahusay na goalkeeper sa liga. Hindi, ang Zamora, siyempre, kasi kung naglalaro ka sa isang team na gaya ng Espanyol na muntik nang ma-relegate, siyempre hindi ikaw ang magiging Zamora. Pero mag-ingat kay Joan Garcia dahil isa siyang batang goalkeeper. Pinag-uusapan din natin ang edad ni Ter Stegen, isang goalkeeper na 33 o 34 na taong gulang at may mga injury. Dahil sasabihin ko sa iyo, may mga goalkeeper sa elite na napakagaling. Halimbawa, ang goalkeeper ng Inter na si Jan Sommer, sa tingin ko ay kamangha-mangha. May mga goalkeeper na mas matanda, tulad niya na 36 o 7 taon na. Iba kasi ang posisyon kaysa midfielder o winger. Na ang katawan mo ay nangangailangan ng mas handang pisikal na kondisyon. Ang pagiging goalkeeper, kahit 36, 37 o 38 anyos ay posible. Marami nang magagaling na nakita. Hindi na kailangang lumayo pa. Si Szczesnik, kahit retirado na, bumalik at nagpakitang gilas buong season. At ang Barca, tingnan mo, sa huli, kampeon ng Liga, kampeon ng Copa, kampeon ng Supercopa. Sa tingin ko, ang pinaka nagdudulot ng alinlangan sa Barca, hindi ko alam kung pati sa pamunuan, staff o kay Flick. Sa tingin ko, ito ay ang mga injury na naranasan niya, malinaw naman yon. Ibig sabihin, hindi ito mga injury sa bukong-bukong lang. Hindi ito injury na na-sprain ka lang at makaka-recover ka sa loob ng 2 linggo. Hindi mga napakaraming laro siyang na-miss. Ter Stegen ako mismo, wala talaga akong kahit anong sama ng loob. Si Adri wala rin kahit anong sama ng loob, pati na rin kay Ter Stegen. Ang mahalaga ay iniisip namin ang kinabukasan ng Barca. Ang pagkuha kay Joan Garcia ay tila kabaliwan. Bakit gusto ninyong paalisin si Ter Stegen? Tanong ng mga tao. Ayokong paalisin si Ter Stegen mga pare, pero iniisip ko na sa susunod na taon gusto kong maging kampeon sa lahat. Ang Barca ngayong taon ay kinulang lang ng kaunti para maging kampeon din sa Champions. Nasa semifinals lang tayo, sobrang lapit na makuha rin ng Champions. Sa susunod na taon, kailangan nating pagandahin pa ang team. Sa tingin ko, sa pagkuha kay Joan Garcia, malaki na ang nagawa natin pero kailangan ng umalis ni Ter Stegen.
Hindi lang dahil sinabi ko or ni Adri, pero dapat isipin natin ang ikabubuti ng team. Kung pag-uusapan natin ang kalusugan, malinaw na ang injury na naranasan ni Ter Stegen ay hindi garantiya mga pare na magiging maayos ang kalagayan ng goalkeeper buong season. Obvious naman yon. Bukod pa rito, nakita natin nung nakaraang taon na may mga play si Ter Stegen na parang masakit patuhod niya nung bumalik siya. May isang play na naalala ko ngayon na kinilabutan ako. Walang kasiguraduhan kay Ter Stegen. Magaling ba talaga siyang goalkeeper? Siyempre, kung lumipat siya ng team, baka maging key goalkeeper siya doon. Hindi ko yan pinagdududahan, promise. Wala akong sama ng loob kay Ter Stegen. Ang iniisip ko lang ay para sa Football Club Barcelona. Wala nang mas magaling na goalkeeper kaysa kay Joan Garcia. Sa 25 milyon, tingin ko siya na ang pinakamalaking bargain ngayong summer, pinakamahusay na goalkeeper sa mundo. Sa mga susunod na taon, pag-uusapan pa natin yan. At pagkatapos, meron pa tayong isa pang option. Isa pang dahilan kung bakit kailangan nang umalis ni Ter Stegen. Isa sa mga pangunahing dahilan ay napakataas ng kanyang sahod. Maaari nitong matulungan ang Barca na magpalaya ng malaking bahagi ng kanilang salary cap. Ano ang ibig sabihin nito? Siyempre, para makuha ang malaking manlalaro tulad ni Luis Diaz na di pa natin alam kung pupunta sa Bayern o ibebenta sa Barca. Walang tiyak na balita pero may usap-usapan na baka nakialam ang Bayern sa transfer. Maaaring magbayad ng hanggang 80 milyong euro, pag-uusapan pa sa ibang video. Para sa akin, sobra ang grow 80 milyon para kay Luis Diaz, di ko babayaran yon. Pero ang sinasabi natin at bumabalik tayo ulit sa usapan tungkol kay Ter Stegen, makakalaya tayo ng malaking bahagi ng sahod. Mag-ingat din kasi yung halos tapos na kontrata ni Frenkie de Jong ay bababa rin. Kaya malaking ginhawa ito para sa Football Club Barcelona, sa kanilang ekonomiya at para magpatuloy sa pagdadala ng mga manlalaro para mapabuti ang koponan. Sa huli, hindi lang ito tungkol sa sports kundi pati ekonomiya. Pero mas nakatuon ako sa sports dahil marami ang nagdududa sa atin dito. Bakit? Anong mali ni Ter Stegen? Wala naman siyang kasalanan, mga pare. Uulitin ko, alam kong marami ang magsasabi nito at gusto ko ring ilagay lahat sa komento na gusto kong umalis si Ter Stegen. Ira, hindi ako sang-ayon sa'yo kasi mas gusto ko na si Szczęsny ang maging pangunahing goalkeeper. Ilagay mo lang ang gusto mo, ilagay mo sa mga komento dahil babasahin ko talaga lahat ng yan. Bago tayo umalis o matapos ang video, may huli lang akong sasabihin sa'yo. May nangyari ba sa huling laro ng nakaraang season? Kakagaling lang ni Ter Stegen mula sa injury at mukhang nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ni Hansi Flick at ni Ter Stegen. Mukhang hindi pumapayag si Ter Stegen na si Szczęsny pa rin ang starting goalkeeper. Ayon sa kanya, handa na siyang maging pangunahing goalkeeper ng Barca dahil lubos na siyang nakarecover. Ako, sa totoo lang, at ito ay purong opinion lamang. Naniniwala ako na wala dapat magduda sa desisyon ng coach. Lalo na ang coach na si Hansi Flick na malinaw magdesisyon. Isang coach na tulad ni Flick na alam kung sino ang pinakaangkop na manlalaro, kung sino ang pinakahanda para sa bawat laro. Sa tingin ko, ito ang naging sanhi ng kalituhan at kawalan ng kumpiyansa sa paligid ng Barca, sa pamunuan, staff at kay Flick. Dahil hindi talaga nila nagustuhan kahit kaunti. Na si Ter Stegen ay nagalit sa huli at dahil sa inis na yon, posible bang mapaalis siya sa Barca? Ulitin ko, ang pag-renew kay Szczęsny kasabay ng pagkuha kay Joan Garcia mukhang dapat bantayan. Mukhang sinasadya nilang pahirapan ang pag-alis ng Germanong goalkeeper na si Marc-Andre Ter Stegen na mukhang kailangan ng maghanap ng bagong koponan sa loob ng ilang linggo dahil kailangan niyang lumahok sa World Cup. 2026 kasama ang niya. At gaya ng sinabi ko, kung gusto niyang lumahok, kailangan niyang maghanap ng koponan kung saan siya magiging first choice or kung mananatili siya sa Barca, mukhang hindi iyon mangyayari. Tungkol ito sa Barca kahapon, ngayon at magpakailanman.